Silong. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan ang mga sitas na itinakda sa araw na ito ay binabasa, pinapaliwanag at binibigyan ng buhay upang maiugnay sa bawat isa sa atin. Ano po ang kalagayan natin? Tayo man ay nakaupo, mayroong dinaramdam, mayroong problema sa katawan. Ilalagay po natin ang ating sarili sa isang taong nangangailangan ng habag ng Panginoon. Pagbigyan muna natin na ang kanyang salita, para makapasok sa ating kainga. Pag nilay-nilayan natin, baka ito po ang magbibigay ng kagalingan sa atin, yung ibang video ng ating kainga at Panginoon. Ngayon po, meron tayong sitas. Ang una, ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sa Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang sa 20. Ganito po ang sabi. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Dito po, mauunawaan natin yung tinatawag na katawan. Ipalagay muna natin sa isang tao. Ang katawan ng tao, meron po siyang sangkap, pero limitado lang sa mga bilang. Halimbawa, ang mata, hindi siya pwedeng sobra sa dalawa. Hindi rin pwedeng kulang sa dalawa. Ganon din ang kamay. Limitado rin sa dalawa. Ang paa, ang tainga, ang ilong, nilagay na nasa isa lang at ang bibig. Ibig sabihin, para malaman, maunawaan natin na siya katawan, kinakailangan nasa proportion, nasa tamang kinalalagyan ang bawat sangkap ng katawan. Kasi kung pababalik-balik po natin yan, hindi po natin siya masasabing isang tao. Marahil, sasabihin natin, karmalduman. Sapagkat, kung titignan po natin, lahat po tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wamis, ayon sa kanyang larawan. Kaya, yung pagkakalikha ng tao ay inilagay sa sama ng kalagayan ng bawat sangkap. Kumbaga, pinagplanuhan po ng Diyos, pati yung mga pangsyon ng bawat sangkap ng katawan. Sabi nito, sapagkat sa isang espiritu ay binabautisman tayong lahat sa isang katawan. Baging tayo'y Hudyo o Grigo, baging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ibig kong sabihin mga kapatid, tayo po ay tinawag mula sa isang mababang kalagayan na tayo ay walang pakinabang, walang kwenta, dahil sa tayo ay isang makasalanan. Pinili lang tayo ng Diyos upang patinabangan, upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Nang sa ganon, ang kanyang pinakalayunin na ipangaral ang Ebanghelyo, tayo po ay kakasangkapanin o gagamitin. At ito na nga ngayon, ipinapaliwanag sa atin na tayo ay binautismuhan sa isang espiritu. Pero bakit po ang mga sikta o ang mga reliyon ay naglalaban-laban kung isang espiritu lang ang nabautismo sa kanila? Marahil, hindi po galing sa isang espiritu kasi hindi na po yan sa pamantayan ng mga leader o mga namumuno. Kaya minsan, yung ibang sikta, kalaban yung ibang sikta, nagtatalo-talo. Hindi po sila magkasundo dahil po sa pride. Dahil ang gusto ng isa, sila lang ang ligtas. Ang gusto ng isa, sila lang ang matuwid. Pero kung titingnan natin, kung yan lahat galing sa isang espiritu, sa makatuwid bagay na gusto tayong lahat sa isang katawan, ibig sabihin, tayo po ay gumagawa ayon sa bawat sangkap na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, interconnected po lahat.
Hindi po pwedeng magtanong-tanong. Pero ang sabi ng ating dakilang Panginoon, kung kayo-kayo'y mga kakagatan, kayo'y mga lilipol. Totoo po. Kaya kung titignan po natin, dapat palagi natin isa sa alang-alang yung espiritu na sa pamamagitan doon, sa ilalim ng isang espiritu, tayo po ay binautismuhan. Yun po ang pinakamahalaga na dapat pakaisipin natin yung espiritong tumawag sa atin. Walang iba. Espiritu Santo na nagpabago ng ating pagkatao, dapat po sa oras na nananahan na sa buhay natin, dapat nananaig na yung kalooban ng Espiritu at hindi na yung alitigtigin ng laman, upitan ng laman, o nasa ng ating sariling mga kahalagahan. Kaya ganun na po, isinurrender na po natin ang ating sarili dahil po binautismuhan na tayo. Ang bautismo ay isang kahilingan mula sa isang malinis na bulhi o sumpat pangako sa Diyos na tayo susunod sa Kanyang kalooban. Sabi nito, sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Totoo po, mula taas sa ulo, nandyan yung mata, tainga, ilong, bibig, may liig. Pagdating dito, braso, bisig, kamay. Sa tiyan, sikmura po, pagdating doon sa binti, tuhod, paa. Kumpleto po yan. Kumbaga, ang pagkaka-asimbol ng isang tao, sang-ayon po sa kalagayan, sang-ayon sa level, sang-ayon sa minarapat ng Diyos. Kumbaga, yung nag-create talaga ng tao sa magkatulibagay ang Diyos. Pinag-aaralan niya. Inilagay niya sa tamang kalagayan at kumbaga, dapat magkakatuwang sila, magkakatulong. Dahil hindi makakarating sa isang lugar kung hindi kailangan ng paa. Kaya ibig sabihin, pinoportion siya ng Diyos upang bumana siya ng sangayon sa kanyang kalooban. Sabi dito, kung sabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako ang katawan. Hindi nga dahil dito, hindi sa katawan. Pwede ba yun? Na dahil nga, kailangan mong may hawakan. Halimbawa, maglalaba ka, bakit mo gagamitin ang iyong paa? Sasabihin mo, hindi ako sa katawan. Ibig sabihin, may tamang panahon na magagamit naman yung paa at may tamang panahon na gagamitin naman yung kamay. Kaya hindi pwedeng sabihin na, halimbawa, sa oras na kailangan gamitin yung kamay, sasabihin ng paa, hindi ako kailangan. Sa totoo lang po, may mapapakinabangan din ang paa, pero hindi sila pwedeng sabay na gumawa. Dahil mas higit na kailangan, yung kamay ang gumawa. At sa paglalagad naman, saka naman magpapangsyon ang paa. At yung kamay naman, nakapermanente, nananahimik lang. Ibig sabihin, ang bawat isa, nagbibigayan. Kung maglalakad ka ng malayo, ibig sabihin yan, yung paa ang nagtatrabaho at yung kamay ang nagpapahinga. At kung maglalaba ka naman, yung kamay naman ang nagtatrabaho, ang paa mo naman ang nagpapahinga. Pero kinakailangan mo pa rin sumuporta. Dahil kung ang labahan mo may distansya ng 1 metro, lalakad ka. Kaya ganun po yun. Ganun ang mga pangsyon. Isang halimbawa lang po yun. Sabi nito, at kung sabihin ng tainga sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Halos parehas lang po. Kaya kung sabihin ng tainga, hindi siya mata. Hindi pwedeng idahilan po yun. Dahil may trabaho din ang tainga. Wala siyang mapapakiramdaman, wala siyang mauunawaan o maiintindihan kung hindi niya pakikinggan. At wala rin siyang makikita kung hindi naman magpapunksyon ang mata. Kaya ibig sabihin, lahat ng yan ay hindi pwedeng magdahilanan, kundi may pangangailangan naman sa katawan na mata ang gagana at meron naman pagkakataon na kinakailangan ng tainga. Sa panahon na yun, sa oras ng pakikinig ng Ebanghelyo, alin ba ang pinakahigit na ginagamit natin? Hindi ba katainga? Minsan nga, nagkakasala pa ang ating mata. Dahil halimbawa, kung tutol ka sa pangaral, nakita mo yung nangaral, may inis ka, baka magkasala pa yung mata natin. Pero kung yung pakiramdam ng ating tainga, dinadalisay natin sa ating
sarili. Ang Ebanghelyo pinagnilay-nilayan. Hindi po po ito Ebanghelyo. Kahit yung mga nauna sa atin, kundi nagabasa lang kami ng Ebanghelyo ng Diyos. Pang sa ganon, ito ay maisilid sa bawat isipan, sa bawat kaingan ng bawat isa sa atin. At kasama po kami dito na tagapagpahayag, na tagapanginig din ng Ebanghelyo. Upang sa ganon, kami rin ay dalisayin at turuan din kami na ituwid namin ang aming mga sarili. Sapagkat wala pong lamang dito, walang higit dito, kundi lahat tayo ay kinakailangan manahan din sa salita ng Diyos. Yun po yung importante. Sabi po dito, kung ang buong katawan ay bawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay bawang pakinig, saan naroon ang pangamon? Halimbawa, ano po ba ang function ng mata? Kung sa isang katawan, lahat mata. Halimbawa, lahat na lang tayo magpupunaan ng mga ginagawa ng iba. Anong mangyayari sa atin? Hindi ba naghahanapan lang tayo ng mga diferensya? Ang mata po, gamitin natin sa pagtingin, sa pagtanaw, upang makarating tayo sa ating paruroonan. Sabi nga, ang pinakailaw ng ating katawan, walang iba ang mata. Pero kung ang ating mata ay punong-puno ng kadiliman na walang iba, kapag hindi natin ang iwaksik, ito po ang magpapahamak sa atin. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Sabi dito, kung ang lahat ng ibawang pakinig, saan naroon ang pang-amoy? Halimbawa, nakikinig na lang tayo, pero wala tayong response, yun pala yung sinusubo sa atin, panis na. Kinakailangan din natin matuto tayong umunawa, dapat po ba itong kainit o hindi? Ibig sabihin, meron tayong pagmamahal din sa ating sarili. Hindi yung subo ng subo lang. Imalay mo pala yung pinapakain sa atin may tinik na. Imalay mo pala yun pala ay lipas na sa oras, medyo panis na. Kain tayo ng kain. Kaya kinakailangan, ipurporsyon natin. Ilalagay natin ang ating katawan na dapat pumapansyon siya para alam natin yung mga mabubuti at masasama kung kaya ba natin i-absorb, pakikinggan ba natin o hindi. Tayo po ang mag-aanalay. Kaya binigyan po tayo ng pag-iisip ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang pumili ng mga bagay kung ano yung karapat-dapat at ano yung mga mabubuti na dapat natin tanggapin. Sabi nito, datapwat kayo, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Ibig sabihin, ginoong perfecto ng Diyos ang kanyang pagkakalikha sa tao. Inilagay niya ang kamay sa tamang kalagayan, sa gitna, upang abot niya yung baba at abot niya yung taas. At inilagay naman ang paa sa baba upang sa ganun siyang magamit sa paghakbang, sa paglalakad. Kaya po, minagaling ng Diyos po yun. Ibig sabihin, pinaglanuhan niya po yun. Kaya hindi po tayo pwedeng magpuna, kasi po ang tao po kasi, minsan po mapanghusga. Nagkakulubot lang yung balat. Nagasgasan lang at nagkapit lang. Nangitim lang. Ipinalalagay na natin pangit. Sa totoo lang po, balat lang po yan yung nabago. Pero ang tinitingnan po dyan, yung kalooban ng bawat tao. Sapagkat, mayroon pong mga tao na kung sino pa yung may mga diferensya sa panlabas na kaanyuan, yun pa yung may mga busilat na puso. Yun pa yung mga maalalahanin, yun pa yung mga maibigin, yun pa yung mga masigit na nagbibigay ng importansya sa pangangailangan ng isa. Isa doon sa maganda nga ang katawan, makinis na ang balat, pero mapanghusga naman. Doon po tayo pinag-iingat ng Diyos. Sabi po dito, at kung ang lahat nga ay bawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Ngayon, halimbawa, sa isang katawan, punuin mo yan ang mata. Ano kaya ang hitsura? Sa isang katawan, puro kamay. Ano kaya ang hitsura? Sa isang katawan, puro paa. Ano kaya ang magiging hitsura? Matatawag ba natin isang katawan? Ibig sabihin, lahat ng sangkap mula ulo hanggang talampakan, kailangan po ng bawat isa ang isa't isa. Ibig sabihin, sila po ay may interconnected sa bawat isa at meron po silang tungkulin sa bawat isa at meron po silang pagpapahalagahan sa bawat isa. Katulad din naman sa iglesia na kung ano man ang kalagayan natin, halimbawa, tayo ay tainga lamang.
5 taon na, nandiyan tayo, nakikinig lang ng Ebanghelyo, hindi naman tayo tumutulong sa paggagamot, o hindi man lang tayo, nandiyan lang tayo. May pakinabang po tayo. Sa oras na yung napakinggan natin, pag-uwit natin sa ating tahanan, isinare natin sa ating pamilya. Meron po tayong magagawa. Pero hindi ibig sabihin, habang buhay ka ng nariyan. Kaya pinakailangan natin magkaroon ng pagsulong. Sapagkat, yun po ang pinaka-importante. Malay natin, meron pala tayong angking galing sa pagkanta. May angking galing pala sa pagtulong o sa pananaraw ng ibang video. Tapos, hindi lang natin, kung na i-voice out na ilalabas, sayang yung kapangyarihan ng Diyos na dapat sana ginagamit na tayo para makaligtas pa na tayo ng kaluluwa. Pero, pinipigilan natin. Kailangan po natin pagbigyan kung ano ang nasa ng Espiritu na nandyan sa kalooban natin upang magawa natin kung ano ang nais ng Diyos. Na maibahagi natin sa Kanya na maipangaral ang salita ng Diyos. Sabi dito sa panuli, tatapwat, maraming mga sanggap, ngunit iisa ang katawan. Tunay po. Kumpleto ang mga sanggap, isang katawan pa rin. Napakaganda kayang tingnan ng isang tao na ang kanyang katawan ay perfecto mula ulo hanggang talampakan. Kaya po, sa bawat isa sa atin, palagi natin titingnan ang bawat responsibilities, ang bawat tungkulin na kaatang sa ating mga kamay. Ano ba tayo sa sanggap ng katawan? Gawin natin iyon ng maluwag sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, upang sa ganoon, magkaroon tayo ng bahagi sa sinasabing katawan na walang iba. Ito ang katawan ni Kristo, na tayo naman yung mga sanggap niya. Siguro po, nandito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga kahilingan, karahilan man, problema, karamdaman. Ilapit po natin yan sa Diyos at hilingin natin sa Kanya. Hindi pagkalat yun sa ngalan ng Kristo Jesus na ating kanyang Panginoon at tagapagito. Salamat at magandang tanghali sa kawan.